maulang umaga pa rin sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Oras natin sa buong kapuluan. 1 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Gantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-14 sa buwan ng Agosto taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Danis. Good morning, Bernard Danis. Isang maulang umaga pa rin sa iyo. Kaingat po kayo sa lahat ng ating mga kababayang nagmamaneho sa basang kalsada. Magandang umaga po sa atin. Simulan na natin. Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Sa mga nag-aabang ng announcement ng class suspension, ilang mga lugar pa rin sa bansa ang nagdeklara ng suspension ng klase ngayong araw ng Biyernes, August 14 dahil sa epekto ng habagat. Sa Pangasinan, ilang mga bayan pa rin ang walang face-to-face classes at magsiship muna sa alternative modes of learning, kabilang na ang bayan ng Benmale, Lingayen, Mangaldan at Mangantarem, all levels public at private schools. Habang alternative mode of learning rin muna ang ipatutupad sa Bagak, Bataan mula preschool hanggang senior high school level. Distance learning din muna ang mga estudyante sa ilang bayan sa Bulacan, gaya sa Malolos, Obando at San Jose del Monte. Wala ring face-to-face classes sa ilang lugar sa Pampanga, kabilang na ang Candaba, Guagua, Masantol, San Simon at Santo Tomas. Sa Cavite, suspendido rin ang face-to-face classes o levels, public and private schools sa Kawit at Bacoor, Cavite. Dahil dito, ipinatutupad muna ang modular distance learning sa mga mag-aaral sa mga nabanggit na lugar. Sa Metro Manila, nag-anunsyo na rin ng class suspension ang Valenzuela City, all levels, public at private schools. Ayon sa LGU, nasa diskresyon na ng bawat paaralan ang pagpapatupad ng angkop na alternative learning matapos ang suspension ng face-to-face classes. Sa Pasig at Mandaluyong City, walang pasok ang kinder hanggang grade 12. Para sa iba pang detalye ng class suspension, pwede nyo pong i-check ang update niyan sa mga social media page ng inyong mga mayor o local government unit. Hataw Balita ngayon. Hamon ngayon sa mga senador ang pagsabayin ng budget hearing sa impeachment trial at regular na sesyon. Gayunpaman tiniyak ng Senate Committee on Finance Chairperson na tututukan nila ito upang maiwasan ang pagkakaroong muli ng anomalya sa budget. May mahataw na balita si Jed Neresina. Inaasahang magsisimula na ang budget deliberation sa Senado matapos formal na nilang matanggap noong August 11 ang kopya ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Ayon sa bagong Senate Committee on Finance Chairperson na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, ipagpapatuloy niya ang nasimulang transparent deliberations ng budget noong nakaraang taon. Binigyang diin niya na sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi na hahayaang maulit ang nangyaring anomalya sa pambansang pondo. Bilang bagong chairman ng finance, reforms will continue. No, of course, yung accountability, this early, sabi ko nga, hindi ko napapayagan ang last minute insertions, lalong-lalo na sa BICAM, no more amendments or insertions during BICAM. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Aniya, sisiguruhin niyang bukas sa publiko ang buong budget process sa Senado at wala aniyang mangyayaring secret bicameral conference. So, transparency, unang-una yan, reforms, open ang budget hearings, civil service organizations, academe, stakeholders are welcome anytime. They can access information anytime. So, kung ano yung sinimula noon ni Senwin na reforms ay ipagpapatuloy natin.
Pagdating naman sa flood control projects, sinabi ng senador na dapat ibalik ang pondo para rito matapos na i-zero ang alokasyon nito noong nakaraang taon. Gayunman, ipinaliwanag ni Senator Ejercito na tanging ang mga nabinbin na proyekto lamang ang paglalaanan ng budget sa 2027. Tinigil lahat. Pero sa akin, I think, dapat natin payagan yung mga nasimula na. Dahil kasi pag flood control, hindi tinampleto, may mga puwang, useless. Nakita naman natin ang flooding ngayon. Diba? Hindi naman dahil nagkaroon ng skandal, ititigil natin yung mga maayos na proyekto. Mahalaga aniyang matapos ang mga proyekto kontra baha na nasimulan na dahil sayang din kung hindi ito maayos na mapapakinabangan. So, walang bago, no new flood control projects. We just continue yung mga mga uncompleted flood control projects. Doon po ang sabi ko sa DPWH, doon po sa mga flood control projects na nakabinbin, yung mga may gaps, yung mga may puwang, yun dapat ituloy para masyara. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan. Useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps, ituloy tapusin, no? At dahil may impeachment trial schedule at plenary session ang Senado tuwing Lunes hanggang Miyerkules, ayon sa Finance Chairperson, Huwebes at Biyernes ang itatakdang araw para sa Budget Committee hearings. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Hoy ng Hataw Balita Ngayon, may tuturing din namanong pork barrel ang Leadership Fund ng DPWH na inilaan sa ilalim ng 2025 national budget ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson. Anya pinalitan lamang ito ng pangalan o ikinubli sa ibang anyo at mas masahol pa umano kumpara sa dating pork barrel. Paliwanag ni Senator Lacson, nakakapagsingit na agad ng mga proyekto ang ilang mambabatas habang nasa National Expenditure Program o NEPA lamang ang budget. Nilinaw naman ng senador na walang masama sa institutional amendments pero dapat iwasan ang mga insertion na self-serving at maaaring magbukas ng pagkakataon sa pag-abuso at korupsyon. Dahil dito, iginiit ni Lacson na dapat nang alisin ang sistemang nagbibigay daan sa mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto habang nasa budget preparation phase pa lamang ang panukalang pambansang pondo. Ngayon, naka-invento na naman sa halip na pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yun sa Congress eh. Ito, executive domain pa lang, nandoon na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan nga ng mga allocable. And what a term, alok. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ng palasyo na hindi kukonsintihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y Leadership Fund sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang personal na kaalaman ng Pangulo sa naturang pondo at hindi niya ito papayagan kung alam niya. Nauna nang sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may inilaan umanong pondo para sa mga proyektong inirekomenda ng mga senador. Sa testimonya ni Bonoan, tig 500 million pesos umano ang allocation sa bawat senador habang tig 1 bilyong piso para sa mga may committee chairmanship. Ilang senador na ang tumanggi sa aligasyon habang iginiit ng kasalukuyang DPWH leadership na walang leadership fund sa proposed 2027 budget. Tiniyak din ng palasyo na mas mahigpit na nag-iingat ang Marcos administration, DPWH at DBM upang maiwasan ang kickbacks at iba pang anomalya sa mga proyekto. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. Hataw Balita Ngayon. Gustong makaharap ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice upang direkta itong tanungin sa pinagmumula ng mga aligasyon nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ito ay matapos sabihin ng kongresista na hindi umano kayang ipakulong ng Pangulo ang pinsa nitong si Leyte Representative Martin Romualdez kaugnay ng flood control controversy. Ayon kay Yusek Castro, walang karapatan si Congressman Erice na magsalita para sa Pangulo. Ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Dagdag pa ng palasyo, puro teorya at intriga lamang ang mga pahayag ni Representative Erice at wala itong inilalabas na ebidensya. Naninindigan ang Malacanang na seryoso ang Marcos administration na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Hinikayat din ni Yusek Castro ang mga may alam sa kaugnayan o may kaugnayan sa kay dating House Speaker sa isyu na makipag-ugnayan, makipagtulungan sa Ombudsman para mapabilis ang pagsasampa ng kaso. Si Congressman Erice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan ang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hataw Balita ngayon. Nais ni Senator Panfilo Ping Lacson na paimbestigahan ang tungkol sa EDSA Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways. Naghain si Senator Lacson ng House Resolution number 594 kung saan inaatasan ng Senate Committee on Public Works na magsagawa ng investigasyon para ma-review ang disenyo at engineering standards ng EDSA Rehab Project at masiguro ang accountability sa public infrastructures. Inihain na mambabatas ang resolusyon matapos na matuklasan ang mga butas sa bahagi ng EDSA na katatapos lamang ipa-aspalto. Sinasabing nabakbak ito dahil sa malakas na pag-ulan. Para kay Senator Lacson, malaki ang posibilidad anya na nagkaroon ng lapses sa pagpaplano, disenyo at konstruksyon ng proyekto. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Nanindigan ang House Prosecution na wala silang nilabag na sub judice rule kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Diokno ang saklaw ng sub judice rule. Ayon kay Diokno, hindi ipinagbabawal ang pagsasalita tungkol sa isang pending case maliban kung layo ng pahayag na impluwensyahan ang magiging resulta nito. Hindi naman bawal na magsalita tungkol sa isang pending case. Ang mga desisyon ng Korte Suprema, klaro naman, sabing ganon, ang pinagbabawal lang yung any statements that are intended to influence the outcome of the case. Ginawa ni Representative Diokno ang paglilinaw matapos akusahan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison, si Private Prosecutor Attorney Amando Virgel Ligutan ng paglabag naman sa sub judice rule dahil sa isang social media posts. Paliwanag pa niya, hindi rin paglabag ang factual reporting ng mga nangyari sa hearing o pagpapaliwanag ng mga abogado sa legal principles at procedures. And as far as we are concerned, wala naman kaming nakikitang mga problema pagdating dyan. And I think that both sides should have that opportunity to speak about the case, basta't within the limits imposed by the law.
Nakatakda namang maglabas sa Lunes ang Senate Impeachment Court ng ruling kaugnay ng mga umano'y paglabag sa sub judice rule. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang House prosecutors sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na mas nakakabahala ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo laban sa integridad ng impeachment court kaysa mga aligasyon ng umano'y paglabag ng mga prosecutors sa sub judice rule. Ayon kay Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr., walang pahayag ang kanilang hanay na maihahambing sa seryoso at nakaalarmang mga komento ng Vice Presidente. Kabilang dito ang pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng umano'y bending of the law sa impeachment proceedings. Kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudicial rule na yan, huwag natin kong kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudicial rule na to, ang Vice Presidente mismo. So nakita natin, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, and manufactured narratives. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, dahil sinasabi niya binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Nakakabahala para sa prosekusyon ng mga pahayag ng Vice Presidente dahil maaarian nila itong magbigay ng maling impresyon sa publiko. Maaari naman itong magresulta ng pagdududa ng mga Pilipino sa magiging resulta ng paglilitis ng korte. Ayon kay Atty. Tolosa, mas makabubuti kung humarap na lang si Vice Presidente o si VP Duterte sa impeachment court at doon ihayag ang kanyang mga pagtutol at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Hataw Balita ngayon. Sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, iba-ibang termino ang ating naririnig sa pagitan ng prosekusyon at depensa. At kamakailan ay mainit na pinagtalunan ng tungkol sa leading at misleading questions. Ating alamin ano ba ang pagkakaiba ng mga ito at ano na rin ang dahilan bakit ipinagbabawal ang misleading questions sa kahit anong pagdinig. May hataw na balita si Rosalie Cos. Naging mainit na usapin ang tungkol sa misleading questions kasunod ng tensyon sa pagitan ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa Day 15 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinundan nito ng social media post ng isang private prosecutor na si Attorney Amando Verhiligutan na pinuna at inireklamo naman sa impeachment court ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng leading at misleading questions? Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Lulu Reyes, ang leading questions ay deklaratibo at pinahihintulutan sa cross-examination o pagtatanong ng abogado sa testigo ng kabilang partido upang i-test ang katotohanan sa testimonya ng testigo. Ang leading questions ay mga tanong na maaaring sagutin ng oo o hindi. Bawal ito sa direct examination o kapag ang sariling abogado ng testigo ang nagtatanong dahil dapat ang testigo ang nagsasalaysay ng katotohanan. So sa cross-examination, pwedeng i-test nung kabilang abogado by asking leading questions na declarative in form just to see whether or not the witness is telling the truth or is in fact competent to make that testimony. So yan, yes or no question yan. Ganon ang style pagdating sa cross-examination. Ilan sa halimbawa ng leading questions sa isinagawang cross-examination ni Attorney Ferrer sa State Auditor ng Commission on Audit ay tungkol sa pagiging independent ng komisyon. COA should be free from political pressure. Tama? In your opinion? COA po is an independent body. Wala po. Opo, independent. Okay. Free dapat siya from legislative interference. Opo, independent po ang COA. Samantala, mahigpit namang ipinagbabawal ang misleading question sa kahit anong uri ng paglilitis, cross-examination man o direct. Ayon kay Attorney Reyes, maituturing na misleading ang isang tanong kung pinipilit nito ang testigo na sumagot ng oo
o hindi lamang sa isang napakakomplikadong tanong na kinakailangan ng explanation o paliwanag. Kailan natin sinasabi na misleading yung questions? Unang-una, misleading siya kung pinipilit niya yung testigong sumagot ng yes or no lang, pero yung tanong or question, napaka-complex. Kailangan ng explanation. So, nangyayari yan, nakita natin in the past during the impeachment trial. Pag kino-cross-examine yung ibang witnesses, ang haba-haba ng tanong, compound questions, at dami-daming pwedeng isagot, tapos pinipilit nila yung witnesses na, no, answer only in yes or no. Yan, misleading yan. Isang klase pa ng misleading question, mini-misquote or tinutwist yung sinabi ng witness earlier. Halimbawa, sinabi nung witness na hindi ko po sinama yan sa aking audit review kasi hindi siya na-submit. So, misleading, sasabihin, hindi mo yan kasi sinama dahil ayaw mo lang na isama. So, tinutwist na yung statements ng witnesses. Gate pa ng constitutional law expert, bawal ang misleading questions sa anumang paglilitis dahil binubura nito ang katotohanan. Rosalie Cozo, Mahataw sa Balita Ngayon. Iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pinapayagan ang misleading question sa paglilitis lalo na sa cross-examination ng isang witness. Ayon kay Yusek Castro na isa ring abogado, basic na sa kanila ang ganitong panuntunan at maaari lamang na magdulot ng maling kasagutan. As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So hindi po allowed ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipilitin mong sumagot na oo o hindi. Samantala, tumanggi naman si Yusek Castro na sagutin kung naniniwala siyang parte lamang ito ng estratehiya ng defense team ni VP Duterte sa impeachment trial. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yun. Hataw Balita Ngayon. Sa nangyaring mainit na palitan ng diskurso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanawagan si House Prosecutor Representative Chel Diokno na panatilihin ang respeto at tamang decorum sa korte. Anya, hindi kabaitan ang inasahan sa magkabilang panig, kundi ang profesional na pag-uugali at paggalang sa korte, sa kalaban at sa mga testigo. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Hindi kindness o kabaitan ang inaasahan mula sa magkalabang panig sa isang kasong dinidinig sa hukuman. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Diokno, respeto ang dapat pairalin at tamang pag-uugali sa loob ng pagdinig. Ito'y kasunod ng nangyaring palitan ng maiinit na salita sa pagitan ng prosekusyon at depensa habang nagsasagawa ng pagtatanong sa testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Of course, we all want kindness as a human virtue. But as far as court rules are concerned, ang importante ay masunod yung court decorum and proper court behavior. So,
Respect. Ang pinaka-essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. Ayon sa mambabatas na may higit 30 taong karanasan sa litigation, mahalaga ring igalang ang mga testigo habang nagbibigay ang mga ito ng kani-kaniyang testimonya. May tinanong ako sa witness, nagsasalita ang witness, hindi ko pwede siyang pigilan. Hihintayin ko dapat, out of respect, yung sasabihin kabuuan ng testigo, and then I can respond appropriately. Binigyan din ito na hindi kailangang magpataasan ng boses para mapatunayang matibay ang isang argumento sa kaso. Ang kailangan lang matibay yung solid ang argumento mo. Hindi naman pataasan ng boses ang court hearing. Hindi naman doon binabase ng mga judge kung may basehan ba yung sinasabi ng isang abogado o hindi. Ayon kay Representative Jokno, mahalaga ang pagpapatupad ng tamang courtroom decorum sa trial, lalo na tinututukan ito ng publiko at mga law student. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa impeachment ng pangalawang Pangulo sa darating na Lunes, August 17. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi sapat ang grave threat case na isinampa ng Department of Justice o DOJ laban kay Vice President Sara Duterte. Sa personal na pananaw ni Yusek Castro, naniniwala umano siya bilang isang abogado na may elemento rin ng inciting to sedition ang kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maliwanag naman umanong makikita sa buong video ang intensyon ng Vice Presidente na maghasik ng galit laban sa Pangulo at pamahalaan. Una nang ibinasura ng DOJ ang inciting to sedition complaint laban kay VP Duterte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Noong Martes, nagsampa ng kasong grave threats ang Department of Justice laban sa pangalawang Pangulo kaugnay sa kontrobersyal na pahayag nito kung saan nagbanta umano ito laban sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Romualdez sakaling siya ay mapatay. Nagandag pa ni Yusek Castro, sinunod lamang ng DOJ ang suwisyon ng mga kaalyado ni VP Sara na sampahan na lamang ng kaso ang Vice Presidente kaugnay ng kanyang mga pahayag. Nilinaw din ng opisyal ng palasyo na maaaring sabay na harapin ng Vice Presidente ang criminal case at impeachment trial dahil magkaiba ang katangian at layunin ng dalawang proseso. Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Paliwanag pa ni Yusek Castro, sakaling ma-dismiss ang impeachment case laban sa Vice Presidente ay maaari pa rin itong maging liable sa kaso na isinampa ng DOJ. Hataw Balita Ngayon. Naghahanda na ang Department of Justice na magsumite ng komento sakaling dumating sa kanilang tanggapan ang kopyang inihain ng motion to quash ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng reklamong grave threat na inihain ng DOJ sa Quezon City Regional Trial Court. Si Benedict Samson, humahataw.
Hinihintay na ng Department of Justice ang kopya ng motion to quash na inihain ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa reklamong grave threat na isinampa ng DOJ sa Quezon City Regional Trial Court laban sa Vice Presidente noong August 11. Patungkol ito sa ginawa umanong pagbabanta ni VP Sara laban sa buhay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. We're forwarded a copy of the order of the court, no? The order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So most likely we anticipate that it could have been filed either Tuesday or Wednesday of this week. Ayon kay Prosecutor General Attorney Richard Anthony Padulyon, nagbatay sila sa mga ebidensya bago isampa ang naturang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Prosecutor General Padulyon, sa ngayon ay hindi pa naman anya ito maituturing na inciting to sedition dahil hindi pa anya napatutunayan kung ang mga salitang binitiwan ni VP Sara ay mag-uudyok sa publiko na lumaban sa pamahalaan. However, we base it on the evidence that we have and based on the resolution itself. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maaaring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Samantala, sinabi rin ng Justice Department na magkaibang usapin ang isang kasong kriminal at ang ginagawang impeachment trial laban kay VP Duterte. Tugon ito ng DOJ sa pahayag ng kampo ng Vice Presidente na hindi na umano siya maaaring usigi ng batas dahil isa siyang impeachable officer at mayroon ng isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Pinayuhan ng Malacanang ang publiko na maging mapanuri at laging magbantay sa lahat ng mga ebidensya. Yan ang mensahe ng palasyo nang matanong ng kanilang reaksyon hinggil sa mga naglalabas ang survey para sa preferred candidates o hypothetical presidential at vice presidential tandem para sa 2028 elections. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tingnan mabuti ng ating mga kababayan ang buong katotohanan, lalo't may ibaan niyang survey firms na maaaring nagagamit sa pamumulitika at mind conditioning ng mga botante. Tingin ko dapat tumingin ang mga kababayan natin sa katotohanan. Kung ano yung nakikitang ebidensya, dapat maging mulat sila kung ano yung katotohanan. May mga pagkakataon po kasi hindi natin nila lahat. Maraming maaayos na survey firms, pero may mga survey firms na baka nagagamit sa pamumulitika, nagkakaroon ng mind conditioning para iangat yung kanilang mga parokyano. So, mas maganda po tumingin tayo sa lahat ng ebidensya. Hindi isa sinabi ng isa, ito ang na-survey dito, kung ano yung katotohanan. Doon lang po mas magiging maayos ang pagde-decide ng bawat Pilipino. Maging mapanuri lang. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan, 38 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:38 a.m. na po at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon.
Kinumpirma ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay General Antonio Navarrete bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasama rin sa nakumpirma ang appointment ng 37 pang mga senior military officials. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Formal nang inaprubahan ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay General Antonio Navarrete bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasabay nito, kinumpirma rin ng CA ang appointment at nominasyon ng 37 iba pang generals, flag officers at senior officers mula sa iba't ibang sangay ng AFP. Sa plenary session, sinabi ng Committee on National Defense na pasado sa pagsusuri ang lahat ng 38 opisyal at handa silang gampanan ang mas mataas na responsibilidad. After exhaustive scrutiny, our committee is fully convinced of their readiness for these higher ranks. We harbor no doubts regarding integrity and capacity of these 38 candidates. Pinagbatayan ni Representative Aquino ang record ni Navarrete bilang dating Commanding General ng Philippine Army at Commander ng Western Mindanao Command. Nagpahayag din ng suporta si Senator Bongo sa confirmation ni General Navarrete maging sa iba pang military officials sa sakripisyo ng mga ito para sa kanilang mga pamilya alang-alang sa kanilang serbisyo. Particularly to General Antonio Toto Navarrete, kasalalay sa iyong mga kamay ang more than 160,000 strong officers at personnel na bumubuo ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ang kapakanan ng mahigit na 110 million Filipinos. Samantala, sinabi naman ni Senator J.B. Ejercito na may malawak na karanasan si General Navarrete para pamunuan ng sandataang lakas matapos ang mahigit 3 dekadang serbisyo sa militar. Binigyang diin rin ng senador ang kahalagahan ng patuloy na suporta ng Kongreso sa AFP Modernization Program. Our soldiers, sailors, airmen, and marines must also be given the proper equipment, capabilities, training, and resources they need to fulfill their sworn oath to defend our country effectively. Kaya patuloy po natin susuportahan ang responsable at sustained modernization ng ating armed forces. We will work to ensure that AFP receives the resources necessary to build a credible, capable, and modern defense posture while making certain that every peso entrusted by the Filipino people is spent wisely and effectively. Sa kanyang confirmation hearing, sinabi naman ni General Navarrete na nagsimula na ang AFP sa pagsubok ng drone systems. Layunin nitong makatulong sa pagpapalakas ng maritime domain awareness at iba pang kakayahan ng militar sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Kabilang sa mga nais pang palakasin ng AFP ang unmanned systems, communications at joint command and control capabilities. Si General Navarrete ang ikalawang AFP chief na itinalaga sa ilalim ng Republic Act No. 11939 na nagtatakda na maximum na 3 taon sa panunungkulan ng Chief of Staff. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing kasunod ng napabalitang pagkakaaresto sa mahigit 100 mga Pilipino sa China dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws. Samantala, ibinunyag naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang hinggil sa umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy kasunod ng pagkakaaresto sa 69 na mga Chinese mula naman sa ni-raid na paggawa ng bakal sa Misamis Oriental noong May 15. Tinawag naman ng Defense Secretary Gilbert Chodoro na extortion at blackmail ang ginagawang ito ng China laban sa mga Pilipino. May hataw na balita si Joan Nano. Bine-verify na ng Department of Foreign Affairs ang ulat hinggil sa umano'y pagkakaaresto ng mahigit 100 mga Pilipino sa China dahil sa sinasabing immigration violations ng mga ito.
Sa pahayag na inilabas ng DFA, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at sa Consulate General sa China upang malaman ang detalye ng ginawang pag-aresto sa ating mga kababayan at pagtiyak na dumaan ito sa due process. Inihayag rin ng ahensya na handa ang Pilipinas na bigyan ng ating mga kababayan doon ng consular assistance kung kinakailangan. Inilabas ng DFA ang statement kasunod ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun hinggil sa anyay mga Pilipino sa China na nahuli at iniimbestigahan dahil sa hinihinalang paglabag sa Chinese law. Ayon sa Chinese official, nagsasagawa ng special operations ang kanilang National Immigration Authorities upang imbestigahan ang mga dayuhan na iligal umanong pumapasok, nagtatrabaho at naninirahan sa China. Ito ang sagot ni Guo Jiakun nang matanong ng isang media kung ang aksyon na ito ng China ang sagot nila sa pagdetini naman ng Pilipinas sa ilang mga Chinese national. Pero giit ng Chinese official, pawang nakaayon sa standard at civil manner ang aksyon ng kanilang immigration personnel kung saan sinisiguro anya ng mga ito na hindi nalalabag ang karapatan at interes ng foreign nationals na nasa kanilang bansa. Ayon sa DFA, iginagalang ng Pilipinas ang sovereign rights ng China sa pagpapatupad ng kanilang immigration law, pero iginiit na dapat itong ipinatutupad ng naaayon sa due process at alinsunod sa itinatakda ng batas. Nakiusap din ito sa Chinese authorities na protektahan ang karapatan ng naarestong mga Pilipino at agad na i-notify ang Foreign Service Post hinggil sa kanilang pagkakaaresto at pagkakadetine, alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at 2013 Philippines-China Consular Agreement. Sa isinagawang pagdinig kahapon ng Senate Committee on Economic Affairs, ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Benjamin Acorda Jr. ang tungkol sa umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy kasunod ng pagkakahuli sa 69 na mga Chinese national matapos na i-raid ang Sanjia Steel Corporation noong May 15 sa Misamis Oriental. Sinalakay ang pasilidad dahil sa umano'y paggamit ng substandard na bakal at pagkakaroon ng radioactive materials. Ayon kay Director Acorda, nagbabala umano ang Chinese Embassy na magsasagawa din sila ng raid sa mga Pilipino kung hindi pa kakawala ng mga Chinese national na nahuli sa operasyon. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ang mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga Chinese workers. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na extortion at blackmail ang aksyon ng China laban sa mga Pilipinong nasa China. Kinundena rin ng kalihim ang tangkang pakikialam ng China sa pagpapatupad ng batas sa bansa at ang hayagang pag-blackmail sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ng Defense Secretary na ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga Chinese national na tinukoy sa kamakailang ulat ay isinagawa batay sa mga inilabas na search warrant ng mga nararapat na hukuman. Ayon pa kay Secretary Teodoro, ang mga inaresto ay mga pangunahing sangkot sa mga iligal na negosyo. Binatikos din ng Defense Chief ang pagtuon umano ng Chinese authorities sa work visas at passports ng mga Chinese national imbes na bigyang pansin ng mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa mga ito. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Kumpiyansa ang Department of Justice na mapagbibigyan ng korte ang kahilingan ng Estados Unidos para sa extradition ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa ngayon ay sinimula na ng DOJ ang pag-aaral sa isinumiteng formal extradition request ng US laban sa church leader at dalawa pa ang respondent. May hataw na balita si Joan Nano. Kung makukumpleto ang lahat ng requirements na kinakailangan sa ilalim ng extradition treaty, tiwala ang Department of Justice na maaaprubahan ang kanilang petisyon kaugnay sa extradition ni KOJC founder Apollo Kibuloy at dalawa pa nitong kapwa-akusado. Noong August 7, natanggap na ng DOJ ang formal extradition request mula sa US at ngayon ay under review na nila ito.
Ayon kay Chief State Counsel Attorney Dennis Arvin Chan, kabilang sa mga dapat masunod sa ilalim ng treaty ay ang pagkakakilanlan ng taong hinihing ipa-extradite at ang prinsipyo ng dual criminality o kung ang kinakaharap na kasong kriminal sa ibang bansa ay tinatrato ding krimen sa Pilipinas. So long as the requirements under the RP-US extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted. The documents that we received from the Department of Foreign Affairs were quite voluminous. Parang each respondent would have 6 batches of envelopes na supporting documents. So we have to go through each of that. We are working on the evaluation as fast as we can, but at the same time ensuring that we are not skipping or cutting corners here. Bukod dito, dapat ding tingnan sa ilalim ng kasunduan ang posibilidad ng parusang hindi bababa sa 1 taong pagkakakulong, ang hindi pag-prescribe o pagkakapaso ng kaso sa ilalim ng batas ng US, at ang katiyakan na hindi ito papatawan ng death penalty sakaling mapatunayang nagkasala. We understand that this is an issue of national interest, and we will just try to hasten our action on this because I know that the public is keenly and closely monitoring the development. Pagkatapos ng review, maaari nang maghain ng petition for extradition ng DOJ sa korte o maaari rin naman na hintayin muna na magkaroon ng resulta ang mga local case na kinakaharap ni Kibuloy. Ayon pa sa State Council, maaari lamang na tumagal ang mga pagliliti sa loob ng ilang buwan sa halip na abutin ng taon. Paliwanag din ni Attorney Chan, pwede ring magpatuloy ang extradition process kahit pa may kinakaharap na criminal case sa Pilipinas ang isang respondent. Going back to Article 11 of the RP-US extradition treaty, it will allow for a simultaneous track or a simultaneous processing. So what I'm saying is we can file the petition for extradition, it can be heard by the trial court, and at the same time, the criminal cases that Mr. Kibuloy is facing can also run at the same time. Now, as to how pag umabot na dun sa point na extradition is ordered by the court, ano yung magiging next step, that is something that would have to be studied further by our office. Sakali namang mag-grant ang extradition request, maaari pa rin naman anilang magsumite ng apela ang kampo ni Kibuloy. Samantala, inihayag rin ng Chief State Counsel na ang Pilipinas ang sasagot sa gastusin sa paghahain ng extradition case, habang ang nag-request naman na bansa ang siyang gagastos sa paglilipat sa isang i-extradite na individual. Dito sa Pilipinas, si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Joanano humahataw sa balita ngayon. Global News. Sa huling yugto ng search and rescue operation sa Colombia, matapos ang magnitude 7.4 na lindol, umabot na sa 265 ang nasawi. Mahigit 3,500 ang sugatan at halos 500 pa ang patuloy na hinahanap. Walang tigil ang mga rescuer sa paghahanap sa mga nakaligtas habang pumasok na ang bansa sa 72-hour critical window matapos ang lindol. Sa Cali at Pereira, gumagamit na ang mga rescuer ng cranes at sniffing dogs para mabilis na matunton ang mga posibleng madaganan o nadaganan ng mga guho. Mahigit 11,000 na mga bahay ang nawasak habang libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan. Nagdeklara naman ng economic emergency si Colombian President Abelardo de la Espriella dahil sa tindi ng pinsala na tinamo ng bansa dahil sa lindol. Hataw Balita ngayon. Mariing pinabulaanan ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump na hawak ng Estados Unidos ang total control sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iranian military, nananatiling nasa kanilang pamamahala at kontrol
ang mahalagang waterway. May hatol na balita si James Bontuyan. Tinawag na kasinungalingan ng Iranian military ang pahayag ng Estados Unidos na normal na nakakadaan ang mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Ayon kay Ebrahim Zolfaghari, spokesman ng Qatam Al-Anbiya Military Command, patunay lamang umano ito ng kawalang kakayahan at desperasyon ng US military. Bismillahirrahmanirrahim. ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و دروغی بیش نیست. اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته. Git ni Zolfaghari, tulad noon, nananatiling nasa buong pamamahala at kontrol ng Islamic Republic of Iran ang Strait of Hormuz. Wala rin umanong commercial ship o oil tanker ang ligtas na makadaraan dito ng walang pahintulot at supervision ng Iranian Armed Forces. تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت. Mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan noong Pebrero, hinihinga ng Iran ng pahintulot at transit fee sa mga barkong tumaraan sa strait. Kabaligtaran ito ng pahayag ni US President Donald Trump ng Estados Unidos na ang may ganap na control sa Strait of Hormuz. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away. Kinontra rin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang pahayag ni Trump. Giit ni Araghchi, matagal nang nagkakamali ng kalkulasyon ng Estados Unidos dahil umano sa intelligence failures. Aniya, patunay dito ang digmaan sa Iran at mas malaking miscalculation umano ang ginagawa ng Washington ngayon sa Strait of Hormuz. Samantala, iginiit din ni Iranian parliamentarian at National Security Commission member Behnam Saidi na sarado ang Strait of Hormuz sa mga barko ng US at Israel. Aniya, hindi papayagang makadaan ang mga Israeli ships sa strait maging sa panahon ng digmaan o kapayapaan. Ipagbabawal din umano ang pagdaan dito ng mga US military ship. Kasabay nito, nag-uusap ang Iran at Oman para sa pagbuo ng bagong ruta sa Strait of Hormuz, bagaman wala pang pinal na kasunduan. Pero giit ng Tehran, kahit magkasundo sa bagong ruta, hindi ito otomatiko mangangahulugang bubuksan ng waterway hanggat hindi natutugunan ng Estados Unidos ang mga hinihingi ng Iran. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hindi katanggap-tanggap para kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kauna-unahang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa disputed Kuril Islands. Binisita ni Putin ang Iturup o Iturupu, isa sa 4 na islang parehong inangkin ng Russia at Japan. Giit ni Takaichi, lalo lamang pinalalala ng pagbisita ang sentimiento ng Japan laban sa Russia at taliwas ito sa posisyon ng Tokyo sa mga isla. Naghain din ng matinding protesta ang Japan at muling iginiit na ang mga isla ay bahagi ng teritoryo nito batay sa kasaysayan at international law. Ilang dekada na ang pinag-aagawa ng Moscow at Tokyo ang Kuril Islands na tinatawag naman ng Japan na Northern Territories. Kasalukuyang nasa ilalim ng pamamahala ng Russia ang mga isla kung saan pinaigting din ng Moscow ang presensya ng militar nito. 北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であります。ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問を北方領土に関する日本の一貫した立場と相入れません。また日本国民の感情を傷つけるものであり断じて許容できません。ロシアによる Hataw Balita ngayon. Nanguna sa buong mundo ang Incheon International Airport ng South Korea sa dami ng international passengers sa first half ng 2026.
Umabot sa 38.4 million international passengers ang dumaan sa Incheon ayon sa preliminary data ng Airports Council International. Pumangalawa ang London Heathrow Airport na may 37.79 million passengers, habang pumangatlo ang Singapore Changi Airport na may 34.53 million. Iniugnay ng Incheon Airport ang pag-angat nito sa paglipat ng ilang pasahero mula sa Middle East aviation hubs dahil sa digmaan ng US at Iran. Nakatulong din umano ang pagpapalawak ng infrastructure ng Incheon Airport na kasalukuyang nagsisilbi sa 158 international destinations. Hataw Balita ngayon. Isang bihirang pagkakataon ang nasaksihan sa iba't ibang panig ng Europa dahil sa total solar eclipse. Marami ang nag-abang ng panandaliang magmistulang gabi. Ang ilang lugar nang matakpan ng buwan ang araw. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Bahagyang nagdilim ang kalangitan sa gitna ng umaga nang takpan ng buwan ang bahagi ng araw sa ilang panig ng Europa. Sa Paris, France, dinumog ng mga tao ang Les Invalides at iba pang viewing areas para masaksihan ang partial solar eclipse. Sa United Kingdom, nagtipon din ang maraming spectators sa London habang mahigit 70% ng araw ang natatakpan ng buwan sa ilang bahagi ng bansa. Ito ang pinakamalaking solar eclipse na nasaksihan sa UK sa loob ng halos 3 dekada. Pero mas kapanapanabik ang eksena sa Iceland kung saan naranasan ang total solar eclipse. Sa Keflavik, nagsigawan at nagpalakpakan ng mga tao nang panandaliang magdilim ang kapaligiran. It was pretty incredible. I mean, just to see that natural spectacle. It goes from day to night, back to day within a few minutes. I mean, it's wild. It's worth the trip. Kabilang sa mga dumayo sa Iceland ang mga turista mula sa iba't ibang bansa na sadyang naglakbay para masaksihan ang rare phenomenon. Para sa ilan, hindi matatawaran ang emosyong hatid ng biglaang pagdilim at muling pagliwanag ng kalangitan. I was actually having chills in my body. I think a tear or two came out of me. So, because I've never been on this, and it was an amazing experience. Maging ang mga taga-Iceland ay namangha sa bihirang tanawin. Huling nakaranas ng total solar eclipse ang Reykjavik noong 1433 at hindi na ito muling mararanasan doon hanggang taong 2196. It was totally amazing. It was something that you will not experience in a lifetime. It was more than I thought it would be. Bukod sa Iceland, nakita rin ang anino ng buwan sa Spain. Ito ang kauna-unahang total solar eclipse sa mainland Europe mula noong 2006 at unang nasaksihan ng Spain sa loob ng mahigit 1 siglo. Sa Bilbao at Getxo, halos tuluyang naglaho ang liwanag ng araw habang naka-align ang araw, buwan at ang Earth. Nakita rin ang korona ng araw o ang outermost na bahagi ng atmosphere nito habang natatakpan ng buwan ang araw. Muy fuerte, es como un anillo. Es un anillo dorado Hindi man total eclipse ang nasilayan sa France, libu-libong tao pa rin ang nag-abang sa Paris. Marami ang nakasuot ng special protective glasses habang nakatutok sa langit sa paligid ng Eiffel Tower, Louvre at Les Invalides. Mais voilà, les impressions sont toujours aussi émouvant de se sentir proche de l'univers. Nasaksihan din ang partial solar eclipse sa Poland, Germany, Belgium at Portugal. Sa Poland, kasabay ng paglubog ng araw ang eclipse habang daan-daang tao ang nagtipon sa isang burol para manood. Sa Spain, nagpalakpakan ng mga manonood habang unti-unting lumilitaw muli ang araw mula sa likod ng buwan. Ang ilan hindi napigilan ang pagkamangha nang biglang magbago ang liwanag sa kalangitan. Pues a mí me ha parecido muy emocionante. Se me ha puesto la piel de gallina, así los brazos, las piernas, muy emocionante, sí. No esperaba sobre todo esa luz, ¿verdad?
Nangyayari ang solar eclipse kapag dumaan ang buwan sa pagitan ng araw at mundo. Dahil dito ay natatakpan nito ang liwanag ng araw. Sa total solar eclipse, ganap na natatakpan ng buwan ang araw sa loob ng maikling panahon. Tumagal ng wala pang 2 minuto ang total solar eclipse sa ilang lugar, pero nag-iwan ito ng hindi malilimutang tanawin sa mga nakasaksi. Isa rin ito sa 3 total solar eclipse na maaaring masaksihan sa iba't ibang panig ng mundo mula 2026 hanggang 2028. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang 6:00 ng umaga, Philippine Standard Time. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ngayon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang publiko sa mga AI-generated scam. Modus ng mga scammer na gamitin ang itsura ng isang opisyal o maging ang ilang ahensya ng pamahalaan upang makapanloko sa pamamagitan ng Fund Recovery Service. Si Leia Ilagan, humahataw. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya sa bansa, nag-evolve na rin ang estilo ng panluloko ang mga scammer. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Wilson Asueta, bagong modus ng mga scammer ang fund recovery scam, kung saan gumagamit ang mga ito ng mukha ng ilang opisyal at ahensya ng gobyerno gaya ng Anti-Cybercrime Group at CICC na umano'y tutulong sa kanila para mabawi ang na-scam na pera. Target aniya ng mga ito ang mga individual na nabiktima na ng panluloko. Sila ay mayroong mga posted through social media platform na generated AI videos and photos depicting PNP, ECG, CICC. Then they are enticing to the public that they are authorized recovery and legal platform. So when in fact, they are also a scammer group. Iginiit ni Major General Asueta na hindi kailanman naging konektado ang PNP-ACG sa anumang fund recovery service. Sinabi pa ng General na oras na magtagumpay na ang mga scammer sa panghihingi ng pera, bigla na lamang maglalaho ang mga ito. So ang modus nila, mayroon na rin natatawag sa iyo na pulis, abogado at financial expert. Pag-uusapan ang procedures or pamamaraan paano ma-recover ang mga nawalang pera. So kinalaunan, hihingihan kayo ng pera for fees or initial transaction mechanism payment. Then after that, pag bibigyan kayo ng update, then hihingihan uli kayo ng mga panibagong bayad. Then mawawala na lang sila bigla sa social media platform or i-deactivate nila ang kanilang Facebook page. Babala ng ECG sa publiko, ugaliing mag-verify at huwag basta-basta maniniwala o magtitiwala sa video o boses ng kakilala o maging ahensya ng gobyerno na nanghihingi ng pera. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Pinalawig pa ng Pasig City Regional Trial Court ang suspensyon sa implementasyon ng dapat sanay 85 pesos na dagdag sahod na mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito'y matapos ipag-utos ng Pasig RTC ang paglalabas ng preliminary injunction sa pagpapatupad ng aumento sa sahod kasabay ng araw ng pagtatapos ng bisa ng Temporary Restraining Order o TRO na una nang inilabas ng korte. Dahil dito, hindi pa rin matatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila ang unang tranche ng wage increase na nagkakahalaga na sana ng 60 pesos. Market Price Watch.
At para naman ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Nasa Murphy Public Market sa Quezon City, si Mikey. Mikey, good morning sa iyo, Mikey. Live report. Go ahead, Mikey. Magandang umaga sa iyo dyan sa Murphy Public Market. Good morning, Ma'am Annie! At isang Friday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasambahay. At nandito nga po tayo ngayon sa may Murphy Market, dito sa may Cubao, Quezon City para muli ay mag-update ng prices ng mga bilihin kagaya na lamang ng isda, gulay at karne sa ating mga kasambahay. At sa ating pong pag-ikot-ikot dito sa may Murphy Public Market ay napag-alaman po natin na ang presyo po ng karne kagaya na lamang ng baboy at ng manok ay nanatili lamang, hindi ito tumaas at hindi rin naman ito bumaba kumpara nitong mga nakaraang araw. Pero ang presyo po ng isda at ng gulay, partikular na ng talong ay nagkaroon ng bahagyang pagtaas. Dahil na nga din sa madalas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, hindi maiiwasan na makaapekto din ito sa supply ng mga produkto ng ating mga nagtitinda. At para naman sa ating mga kasambahay na nagnanais ng pumunta ng market ngayong umaga o kaya naman ay gustong bumisita dito sa may Murphy Public Market, narito po ang presyo ng kanilang mga bilihin. Para po sa baboy, ang pork kasim po ay nagkakahalaga ng 330 pesos ang isang kilo. Gayon din ang pork pigi at ang pork chop. Ang liempo naman po at ang lomo ay pareho pong nagkakahalaga ng 370 pesos ang isang kilo. Ang pata ay nasa 280 pesos. At ang kilo naman ng ribs ay nagkakahalaga ng 300 pesos ang bawat isa. At sa manok naman po, ang breast, ang chicken breast ay nagkakahalaga ng 240 pesos, gayon din ang drumstick. Ang chicken liver ay 240 pesos din ang isang kilo. Ang chicken feet naman ay nasa 170 pesos ang isang kilo. At ang whole breast chicken ay nagkakahalaga ng 220 pesos ang isang kilo. Pagdating naman sa gulay, ang repolyo po ay nasa 100 ang isang kilo. Ang bawat kilo naman ng sayote ay nasa 60 pesos. Ang sibuyas na pula ay nasa 100 naman ang bawat kilo. Ang ampalaya ay nasa 170 pesos ang bawat kilo. Ang pechay Tagalog ay nasa 20 pesos ang isang tali. Ang patatas ay nasa 100 ang bawat kilo. Ang talong ay nasa 200 ang kada kilo. Ang kamatis ay 130 pesos per kilo. Ang sitaw ay nasa 50 pesos ang isang tali. At ang bawang naman ay nasa 180 pesos ang bawang. Ang halimahan po ay nagkakahalaga ng 360 pesos per kilo. Ang pampano naman ay nasa 480 pesos ang isang kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 380 pesos per kilo. Ang bangus ay nasa 250 pesos per kilo. Ang tilapia ay nasa 130 pesos ang bawat kilo. Ang salay-salay ay nasa 360 pesos ang isang kilo. Yan po ang update ng mga prices dito po sa Murphy Public Market. Para naman po sa ating po mga special shout-out, muli magpapasalamat po kami sa ating pong market coordinator, Kusmin Basionel, sa lahat po ng mothers and marketers ng EDSA Cubao, and of course, sa admin, security at vendors ng Murphy Public Market. At yan po muna ang update mula dito sa Cubao, Quezon City. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo, dyan sa city. Maraming salamat, Mikey Samson, mula po dyan sa Murphy Public Market, Quezon City. Kasama si Jose Ibanez, Judren, of course, si Bernie. Maraming salamat po. Weather News. Patuloy na makararanas ng maulan at makulimlim na panahon ng ilang bahagi ng Luzon at ilang parte ng Visayas dahil sa pag-iral ng habagat. Para sa iba pang mga detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Ngayong araw may binabantayan nga po tayo na low pressure area na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito nga po ay malayo sa ating bansa, mahigit 1,900 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within the next 24 hours. Ngunit ang ating projection po dito sa LPA na ito ay generally palayo ng ating bansa, pasilangan at hindi naman po makakaapekto sa ating panahon. Ngunit patuloy pa rin po yung ating mga pag-ulan dulot nitong habagat, especially po dito sa may Luzon and sa western section ng Visayas. So expect po natin, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga makulimlim na panahon and pinakamalalakas po yung ating mga pag-ulan sa Zambales and Bataan. Kaya't meron po tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning kung saan po ang Zambales at Bataan ay nasa orange heavy rainfall warning. Meanwhile, ito naman pong Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, and some parts of Quezon ay nasa yellow heavy rainfall warning po ngayong 5 to 8 a.m. So ito pong mga nasa lugar na ito sa kasalukuyan ay nakakaranas po ng mga malalakas na mga pag-ulan. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible nga po yung mga flash floods and landslides. Para naman po sa mga pagtaya ng ating panahon, tuloy-tuloy pa rin nga po yung mga panakanakang pag-ulan dito sa Zambales and Bataan. And sinamahan po ito ng mga pabugso-bugsong hangin sa buong Luzon, maging sa western section ng Visayas, dulot pa rin po ng habagat. Other parts naman po ng Luzon, maging dito po sa Metro Manila, ay makakaranas ng makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. So medyo matagal-tagal pa nga po tayo na makakapaglaban ng maayos sa labas. And sa atin nga pong pagtaya, dito naman po sa Bicol region, inaasahan naman po natin yung generally fair weather conditions po natin, although may chance po ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa Metro Manila 25 to 29 at pinakamataas naman po yung ating maximum temperature sa Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius, meanwhile sa Legazpi hanggang 33 degrees Celsius. Take note na lamang po sa ating mga kababayan dahil nga po sunod-sunod na araw na nga po tayong inuulan, especially dito po sa Luzon area, ay maaaring saturated na po yung ating mga kalupaan o malambot na nga po yung ating mga lupa, especially po doon sa mountainous regions, kagaya na lamang ng Cordillera Administrative Region, dito rin po sa may Bulacan and Rizal, kaya susceptible po o vulnerable po tayo sa mga landslide events. So doble ingat po sa ating mga kababayan and always po kung may mga signs na po tayo na nakikita sa ating mga lupa na maaari nga po yung tsansa ng mga landslides ay mag-communicate na po tayo sa ating local government units para po sa agarang evacuation. Para naman po dito sa may Palawan and western section ng Visayas ay meron din po tayong mga maulap na panahon, dulot pa rin ng habagat. Ngunit sa malaking bahagi naman po ng Visayas and Mindanao, maaaring tirik po yung ating haring araw, especially pagsapit po ng tanghali hanggang hapon. Dahil nga po, dito po sa area na ito ay mahina po o hindi po sila apektado ng habagat. So, pagdala po tayo ng mga tubig at panangga po sa matinding sikat ng araw ngayong araw at always po stay hydrated po tayo. Posible pa rin naman po yung mga thunderstorm activities o mga panandali ang buhos ng ulan. So always din i-check yung ating thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating regional services divisions. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan naglalaro po yung ating maximum temperature between 32 to 34 degrees Celsius. Pinakamatataas yung ating maximum temperature sa Zamboanga, Tacloban, and sa may Cagayan de Oro. So doble ingat po sa mga banta ng heat stroke and heat stress. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Although nasa katamtaman hanggang maalon ang ating seaboards sa northern and western seaboards ng Luzon. So, doble ingat pa rin po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Para naman po sa mga nagtatanong, meron po ba tayong bagong sama ng panahon
next week. Base po sa ating tropical cyclone threat potential forecast, maaaring may panibago pong mamuo na low pressure area dito sa may northeastern portion ng ating Philippine Area of Responsibility at maaari nga po itong kumilos, pakanluran at pumasok ng ating Area of Responsibility. Inaasahan po natin yan between Sunday and early parts of next week. At ito nga pong potential na low pressure area ay maaaring hatakin at palakasin muli ang habagat simula Sunday onwards. Kaya't meron din po tayong itinaas na weather advisory by Sunday kung saan nakikita nga po natin yung rainfall projection ay maaaring umabot ng hanggang 100 millimeters of rainfall dito sa Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet at La Union by Sunday. So ito nga pong mga lugar na ito na nasa yellow ay potential nga po magkaroon ng mga localized floodings and landslides dulot nga po ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong habagat. So doble ingat po at makipag-coordinate po tayo sa ating LGUs and also huwag kalimutan na always i-check ang ating mga latest weather updates sa Pag-asa dahil posible nga pong magbago pa ang magiging scenario dun po sa nabanggit ko na potential na low pressure area next week. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, na nagsasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-14 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Bernard Dadis. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by! Susunod na po ang serbisyong MCGI sa Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.